Minamadali ng DPWH ang pagkumpuni at paglinis ng mga kalsada at iba pang infrastruktura sa Eastern at Central Visayas upang lalong mapabilis ang paghatid ng mga relief operations sa mga nasalanta ng Yolanda. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfect. Maaari ng daanan ng lahat ng 16 na pangunahing lansangan sa Regions 8, 7, 6, 5 at Region 4B na nasira ng bagyong Yolanda kamakailan. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, ang objective ng kagawaran ay malinis at maisaayos ang lahat ng mga lansangan sa 5 rehiyon upang magamit sa pagpapadala ng mga relief goods sa mga biktima ng pananalanta ng bagyong Yolanda. Ang pinakahuling lansangan na naisaayos ng DPWH area ay ang Eastern Seaboard Section sa naturang lugar. Inamin ni Singson na medyo nabalam ang kanilang pinatutupad ng clearing operation sa mga lansangan, bunsod na rin ng mga nakahambalang at nakaharang na mga utility lines o power lines ng communications firms. Dahil ang ginawa nga muna namin to make the national roads passable, and we had difficulty removing the utility lines. No? Ang nakasagabal doon sa aming recovery of the full width of our right-of-way were the power lines. No? Sa ngayon, lahat ng mga binuksang lansangan ay maaari ng daanan ng mga dump trucks at iba pa mga heavy equipment. Ipinagmalaki rin ni Singson na lahat ng mga clearing operations sa roads at bridges ay matatapos sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Sa Region 6, may isang tulay kasi doon, yung Suage Bridge. No? Pero yun, nakabudget naman replacement in 2014. No? We don't have an estimate right now. Ang focus lang namin ngayon is making the roads, national roads passable and clearing, no, pati Tacloban city roads. Inihayag rin ng kalihim na kanila ring minamadali ang paglalagay ng mga temporary shelters gamit ang mga prefabricated materials para sa agarang paglalagyan ng mga libo-libong pamilyang naapektuhan ng bangis ng nakamamatay na bagyong si Yolanda. Sa kaugnay na balita, sisimulan na ng DPWH at NHA ang pagbabago ng disenyong istruktura ng lahat ng mga gusali ng gobyerno tulad ng eskwelahan, ospital, pamahalang bayan at istasyon ng pulis. Ito ay matapos na mismo ang Pangulong Benigno Aquino III ang pumansin sa mahinang structural design ng mga buildings ng pamahalaan nang makatikim ng lakas at bagsik ng pananalanta ng bagyong si Yolanda lately. The directive of the President, gawin nyo na ng tama, matibay, rather than rebuild tayo and rebuild every time. No? So we are redesigning our school buildings. Kaya we have a what we call structural resilience program. No? And we are launching that, or we are starting that next year. Ano ba yung objective ng tinatawag nating structural resilience program? The objective there is to make sure that in the event of a natural disaster, yung mga primary public structures operational at functional. Pinasalamatan rin ni Secretary Singson ang pribadong sektor, gayon din ang ibang mga dayuhang contracting firms sa pagtulong sa clearing operations sa mahigit 12,000 kilometro ng nasira at naapektuhan lansangan sa mga lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfect.